So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, mga minamahal. Naniniwala po talaga ako sa kasabihan na nauhuli ang isda sa bunganga. Kasi mga minamahal, itong si Sara Duterte, low-key admitting mga minamahal na parang pinatakas na nila itong si Kibuloy. So, meron na siyang sign na hindi nyo na makikita si Kibuloy pagkus pinatakas na nila. Merong admittance dito mga minamahal, low-key nga lang. Hindi nga lang masyadong pinahalata, pero nandoon yung hidden message eh. Alam nyo, ito yung hindi ko nga magets. Vice President ka ng bansang Pilipinas. Hindi ka VP ng Kingdom of Jesus Christ. At alam mo, yung taong yan ay wanted sa batas. Alam mo yung taong yan pugante. Alam mo yung taong yan human trafficker, sexual abuser. 'Di ba? Alam mong may kaso. Hindi naman yan lalatagan ng regional trial court kung inosente yung taong yan. Nakitaan ng probable cause na merong inhumane na ginawa itong puganting si Kibuloy. And yet, sinusuportahan mo pa din? Obstruction of justice. Yang ginagawa mo, VP. Hindi tama yan. Kaya nga mga minamahal, ito ba yung gusto nyong maging presidente ng bansang Pilipinas? Yung walang pakialam sa kapwa niya Pilipino, bagkus natulungan siya ng taong ito? 'Di ba? Ako mga minamahal, kung gaano man kalaki yung itinulong nila ni Kibuloy dito sa kampanya ng mga Duterte, it doesn't matter in all way, mga minamahal, na may kasalanan ka, pagtatakpan mo. Hindi ganun yun. Hindi naman si Kibuloy yung nagpapanalo sa'yo. Ang nagpapanalo sa'yo, yung mamamayang Pilipino. So, dapat yung simpatsya mo sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Mukhang may sintu-sintu talaga itong ating VP. Tama nga yung sinabi ng mga psychologists na mayroong sakit itong ating Vice President sa pag-iisip. Ano yung sakit niya? Yung NPD, IED, ASPD. So, panoodin niyo tong kanyang statement, mga minamahal. Pakinggan natin President Sara Duterte na naniniwala si Vice President Sara Duterte na wala na sa Davao si KOJC leader Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng nagpapatuloy na paghahanap ng Philippine National Police sa religious group leader sa loob ng KOJC compound sa Davao dahil sa arrest warrant laban dito. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, mahaba ang panahon para maisip ni Kibuloy na umalis ng Davao nang matanong kung sa tingin niya ay nasaan na si Kibuloy. Ang sagot ni VP Sara: Ako, kung one yes, kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Proud pa talaga, no? Proud pa talaga ang ating VP dyan sa kanyang ginawang katarantaduhan. Mantakin nyo mga minamahal, seryoso yung gobyerno sa paghahanap dito sa puganting taong to. Libo-libo na ang ginastos ng pamahalaan para mahanap yung puganting yan. Pinaggagastosan ng ating gobyerno. Tapos man lang ito, obstruction of justice yung ginagawa ninyo. Hindi na makatarungan yan, VP. Pinapasweldohan ka ng taong bayan. Sayang naman yung tax namin. Sayang yung pinaghirapan naming pawis na pinapasweldo namin sa'yo, tapos hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Di ba mga minamahal, same pattern din yan dito sa kanyang ama. Tingnan niyo yung kanyang ama, Ano yung sabi? Yung June 30, 2024, mga minamahal. Ano yung sabi ni former President Duterte? Kung tatanungin mo saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor, pero secret. 'Di ba? Obstruction of justice to. Mga minamahal. Alam naman talaga nila kung saan nagtatago itong si Kibuloy. Kasi kabaros sila eh. Pero hindi nila sinasabi.
Kasi gusto nila mahirapan ang gobyerno sa paghahanap dito sa puganting si Kibuloy. Gusto nilang mapahiya ang gobyerno. Also, tingnan nyo itong ginawa ni Sara Duterte. Personally, I think wala na siya dito sa Davao City kasi nandoon na daw sa langit itong si Kibuloy. Nakikita nyo yung pattern, mga minamahal. Yung pattern na ginagago tayo ng mga Duterte. Diba? Doon pa lang sa issue ng West Philippine Sea. Diba? Tingnan nyo. Ginagago na tayo sa secret agreement nila. Yan ba yung maka-Pilipino? Yan ba yung tunay na kaibigan? Maybe, tunay na kaibigan ng China at tunay na kaibigan ni Kibuloy. Tunay na kaibigan ng mga kriminal. Yan ba yung libro mo, VP? Yan ang tunay na kaibigan? Kaibigan ng kriminal? Kaibigan ng mga pugante? Kaibigan ng mga big syndicate? Diba, nakita niyo yung post ni Trillanes? Ano yung post ni Trillanes, mga minamahal? Na tumatanggap daw ng pera itong si Sara Duterte galing kay Michael Yang. So yan ba yung kaibigan na gusto mong sundan ng mga bata? Ang pakikipagkaibigan sa mga pugante? Ang pakikipagkaibigan sa mga sindikato? Sa mga sa mga pinaghahanap ng batas? Yan ba yung gusto mong gawin ng mga kabataan na sundan yung yapak mo? Grabe, mga minamahal. 'Di ba? Kaya nga, kung ito yung mananalo bilang presidente ng bansang Pilipinas, expect nyo na walang ibang gagawin itong si Sara Duterte kundi manggancho sa bansang Pilipinas. Lalaganap yung mga kriminal dito. Tingnan nyo, dito pa lang na may kaso si Kibuloy. Diba, dito pa lang na natetest nyo na yung pag-uugali ni VP. Tapos bigla niyang sasabihin, ay pasensya na kasi pinaboto ko sa inyo si Marcos, ganyan-ganyan, nagsisisi ako. Hindi ka lang ng asar, nanira ka pa. 'Di ba? Siniraan niya pa si PBBM sa mismong anibersaryo ng KOJC. Tama ba 'yun? Eh kung walang kasalanan nitong si Kibuloy, bakit hindi siya magpakita? 'Di ba? Kung wala siyang kasalanan, bakit hindi siya magpakita? Simple lang naman. Ilang beses nang pinatawag sa hearing eh. Okay sana kung magreklamo itong si VP kung hindi dinadaan sa due process itong si Kibuloy. Kaso dinaan naman siya sa due process eh. Naghain pa nga ng petisyon itong sila Robin Padilla na iharang yung warrant of arrest, di ba? Naghain sila yung permahan. Tapos ano yung sasabihin nyo na hindi dinadaan sa rule of law and due process? Diba? Ang kakapal naman ng mukha ninyo. Huwag ganun. Hindi tama tong ginagawa mong aksyon, VP. Hindi to makatarungan. Kung mahal mo ang mamamayang Pilipino, gawin mo yung tama. Gawin mo yung nararapat. Kung meron kang katiting na pagmamahal sa ating bayan, ipakita mo na meron kang pagmamalasakit sa mamamayang Pilipino. Sa pamamagitan na nga lang ng pagturo sa puganteng to, baka magkaroon ka ng plus point, di ba? Kaso mukhang hindi. Tapos ito pa yung gustong maging presidente ng mga kulto. So pinapatunayan talaga ni Sara Duterte na isa siyang miyembro ng kulto ni Kibuloy. Anyway, yun, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.